Dinibang mga kababayan ngayon ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard yung mga pro-China narratives. Binasag niya ngayon mga kababayan kasi lumalakas yata mga kababayan yung lagay. Lumalakas yung propaganda. Siyempre niya Mr. Maravillas, may lagayan dyan. Malamang. Di ba? Yan po yung gawain ng China. Global po yung kampanya ng China para isulong yung kanilang interest po. Lalo na dito sa atin, sa West Philippine Sea. Binasag ngayon mga kababayan ni Commodore Tariela. Yan po yung balita. PCG spokes debunks pro-China narratives. Sabi naman sa report ng CNN Philippines, PCG official, pro-China narratives being spread to sway Pinoy's opinion. Bantay kayo po kasi talaga may pinupunduhan yung mga Chinese. May mga grupo po na naghahanap buhay. Yung mga makapili, mga Filipino pa. Yung iba, mga dating politiko, mga high-ranking politicians. Yung iba, mga DDS vloggers. Alams na this. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung istorya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated ng mga makatotohanang balita, hindi propaganda ng mga Chinese at hindi rin fake news. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So, in-expose sila ngayon mga kababayan ni Commodore Tariela. Ayan po, sabi diyan, Commodore Tariela debunks 3 common pro-China narratives that are being spread by some groups. Una, sabi niya, claiming that speaking up against China aggression in the West Philippine Sea niya will lead us into a war. Alam na po kung sino yung nagpapalaganap nitong ganitong istorya. Yung nagpo-programa po doon sa gikan sa China. Para sa China. At yung mga kampon, yung mga minions po, yun ang pinatatamaan nito ni Commodore Tariela. Yun mismo po, yung kanilang narrative na pag nagsalita tayo laban sa Chinese aggression po, pinalalabas nila na tayo mismo yung nagtutulak para girahin tayo ng China. Tinatakot po tayo. Fear-mongering. Kaya sabi ni Tariela, exposing China's aggression is not inciting war niya. By keeping our political leaders and countrymen aware of China's violations of international law, we are safeguarding our country from political manipulation and disinformation. Also, by calling out China's bad behavior at sea, we highlight which party is really responsible for raising tensions and increasing the likelihood of a kinetic conflict. Kasi po, binabaliktad po tayo ng China. Tayo yung pinapalabas nila na nanggugulo. Tayo yung bully. Kasi, mga kababayan, humingi tayo ng saklolo sa Amerika and other countries. Ayan ang narrative nila. Pinalalabas, tayo yung nanggugulo. Ibaliktad po yung katotohanan. Sila yung nanggulo. Tayo, gumagawa ng paraan para ma-defend naman natin yung ating territory. Di ba ganon? Isa pa, sabi ni Tariela, arguing that the PCG's efforts for transparency are solely influenced by the United States. Pinalalabas nila mga kababayan na tota tayo ng mga Amerikano. Tayo po, hindi tota ng mga Amerikano. May agreement po tayo sa Amerika, yung Mutual Defense Treaty. Pag may Mutual Defense Treaty ba, tota na? Di ba? Ang purpose niyan is safeguarding the mutual interest of both countries. Kasi nga po, barkada natin yung Amerika.
America is a democracy at tayo is a democracy. So tama lang po na magkampi-kampi tayo. Yung China, ang kakampi niya, yung Russia. Di ba? Kasi magkakaori sila, yung Iran. Communist dictatorial, yun ang kanyang ideology, di sila din na magkampi-kampi. Kaya nga, kahit po sa issue ng Israel-Hamas conflict, di ba yung alliance ng China, Russia, Iran, sila din yung magkakakampi with the enemies of Israel. So tayo naman aligned with America and a friend with Israel. So tama lang yung ating position po. Kaya going back dito sa issue ito, paliwanag po ni Commodore Tariela, our transparency efforts are driven by our own national interest, the protection of the Philippines' maritime rights, yung ating Philippine Coast Guard at saka yung iba pang government agencies are utilizing their own resource to document and monitor Beijing's aggression dito sa West Philippine Sea. Halimbawa yung PCG has chosen to embed Filipino news journalists para mas siguro ang accurate and unbiased reporting of the events na kanilang nakikita. The PCG does not have editorial control over what this journalists report. Our dedication to transparency is independent of an external influence, and we prioritize the dissemination of factual information to the public. Kung nakita po ninyo, yung mga nangyayaring harassment, yung latest po, yung mismo ng binangga ng Chinese Coast Guard, yung ating Coast Guard, at saka yung bangka na nagdadala ng resupply mission para sa ating mga sundalo doon sa Sierra Madre. Yung mga footage, mga kababayan, siyempre may footage din yung Philippine Coast Guard na sarili. Mayroon din mga kababayan, yung mga independent media companies, yung mga reporters na kasama doon, in-invite ng Philippine Coast Guard para hindi makapagsinungaling po yung China. Lagi silang nagsisinungaling. Talibasa po, walang pinapaniwala ang Diyos sila. Godless ideology po ang communist China. Kaya nga po, yung mga kwento nila, lahat baliktad. Di ba? Yun ang pinaniniwalaan ni Mau Diggs, barkada ni Mau Diggs, mga kababayan. Ang hilig po sa double talk. Kaya si Mau Diggs po, doon sa kanyang programa, double talk din po. Tati si Inday, double talk. Double talk sa confidential fund, sabi niya. Bahalaan niya kayo dyan sa Congress. I leave it to your wisdom. Yun pala, galit siya. O, diba? Bagsak tuloy yung kanyang ratings. Ang tumalon yung ratings si Martin Romualdez. Hindi umubra yung paninira ni Mau Diggs po kay Martin. Isa pa, sabi rito, pangatloan niya, accusing those who are critical of China as anti-Filipino and pro-US. Yun pa yung propaganda nila, narrative. Experts and government officials who are critical of China's actions in the West Philippine Sea are driven by their dedication to Philippines. Paliwanag ni Tariela. Their argument are rooted in international law. Totoo naman po. Such as the UN Convention on the Law of the Sea at saka yung ating konstitusyon. These individuals takes principal position based on defending our national interest. Hindi dahil po pro-US. Yung ang linya ng mga propaganda po. Na atulad natin, kasi sangayon tayo sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na in-engage niya yung Amerika. So, ang tingin sa atin, pro-US na. Hindi po ganon. We have to honor the treaty kasi matagal na po itong tratado. At yung tratadong ito, Mutual Defense Treaty, mga kababayan, this is not only for the interest of America. Mutual interest po ito. It is also for our interest. Pag hindi po, lalamunin tayo ng mga may interest sa ating territory, tulad ng ginagawa ngayon ng China. Wala man pong pwede tayong itapat, di ba? Kundi yung ating superpower ally na Amerika.
and yung kauri nating mga bansa na parehas nating demokrasi tulad ng Japan, Australia, at saka yung South Korea and European countries. Ganon po. So sabi po ni Tariela, instead niya of offering solutions that prioritize Philippine national interest, they resort to labeling patriotic Filipinos as pro-US in an attempt to discredit them. Ganon ang sistema nila. This aligns with China's narrative that the South China Sea is solely a US-China issue, disregarding now the agency of claimant states and the importance of defending our maritime rights based on international law. May decision po yun, UNCLOS. Tariela also warned that those who promote Chinese narratives and contradict factual reports from Philippine authorities are manipulating public opinion and diverting attention from the issue of Chinese aggression. Ganon ang ginagawa ng mga DDS vloggers, mga kababayan, na malamang tumitiba. Tumitiba, mga kababayan, galing sa bangko ng China. Di ba? Binibinta nila yung interest ng ating mga mamamayan. Their strategy niya revolves around discrediting both the message and the messenger, sabi ni Tariela. Ultimately, their proposed solutions amount to accommodating China's unreasonable and illegal claims rather than seeking fair and just resolutions that safeguard our national interest. So, malinaw na mga kababayan kung sino itong mga grupong ito. Mag-search lang kayo sa mga DDS vloggers at saka yung mga dating opisyal ng ating gobyerno. Doon ninyo malalaman kung sino itong minimension ni Tariela na mga grupo na ginagamit po ng China para lasunin yung isipan ng mga Pilipino at umayon sa kanilang narrative. Ingat po kayo kasi marami pong mga national politicians na pro-China. Mga modernong makapili, inidoro niya Mr. Maravillas. Alam na namin kung ano yung gagawin namin dyan sa 2025, lalo na niya sa 2028. Di mabuti kung ganon. Ayan man lang po. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo itong Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. By the way, yung mga clients pala namin sa Colossal Fitness Gym, bukas lang po kami. Open kami bukas ng November 1, November 2. Walang kwan sa amin. Walang holiday. Siyempre, wala man tayong masyadong ginagawa. Kundi, siyempre, maghanap buhay tayo. Ayun man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.